na ang pressure niya is nasa 100 PSI. So pwede tayong open dito without pushing tong red button. So para kasi pag hindi kasi natin alam kung naka-auto ba to o naka-manual since wala tayong kulay ng LED dito sa part na to. So hindi natin ma-distinguish kung pula ba siya o green. So since nagpas naman tayo ng cut-out pressure naman dito na 100, so pwede natin siyang kahit hindi na Philippine. So ang gagawin natin, i-on kung may disconnection. So kita agad natin green. Ibig sabihin niya, naka-automatic to si Jackie. Kaya kailangan importante kung wala kang pressure, bagsak ang pressure mo, kailangan naka-hold ka muna dito. Kasi bago mo buksan, kasi di natin alam kung naka-auto ba siya noon nung pinatay o naka-manual. Kasi biglang andar po siya kapag hindi natin na-check. Ngayon, naka-automatic tayo, no? So, ibig sabihin, at any moment na bumagsak tayo sa pressure na 80, bagsak sa 80, then mas bababa sa 80, aandar po ang ating jet pump. Then, natitigil siya at some point na ma-reach din 100 PSI. Ngayon, paano ba natin siya i-manual? Kasi gusto natin mag-manual tayo eh. Ito po yung tinatawag natin kanina selector switch button. I-press and hold lang po natin until maging pula po yung LED natin. So sa pagpula po ng LED natin, manual na po siya. So kahit i-0 PSI natin to, hindi siya gagana hanggang hindi tayo nagpipindot ng manual na green button. So pwede na siyang paanda rin. Okay. So yun po yung sumunod. Tapos kapag pinindot natin siya, hindi po siya titigil hanggang dire-diretso siya. Then titigil lang siya kapag pinindot na natin yung red button example. Dire-diretso lang po yan, wala po hindi siya titigil. So until na pinindot na natin. Okay po. Ngayon, tapos na tayo mag-testing ng manual, gusto na natin siyang ibalik sa kanyang normal operation, kailangan natin siyang pinipindot para mag-green siya. Pag nag-green na po siya, automatic na po siya. So, kailangan secured yung mga pressure natin kasi anytime, pag bumaba, automatic na po siya maandar. So, ganun po ka-friendly users si Torontec sa jacket controller. So yun po yun si jacket pump. Dito naman po next natin si fire pump controller. So fire pump controller po natin, bago natin siya paandarin, make sure ma-check muna yung pressure ng system. So ganun din, naka-pressurize naman tayo, mga nasa 123 PSI. So above na lang siya dun sa cut-out natin, no? Tsaka sa cut-in, pwede na natin siyang i-energize. Ganun naman. Ito naman, nabubuksan ba ito? Yes sir. Ito naman makita. So, ang wirings po natin dito sir is naka-wide delta po tayo. So, ito yung linya natin from controller papuntang motor po. So, ito po yung laman ng ating automatic controller. Dito siya, hanggang saan kayo? Saan kayo kumuha? Yan po sir, dito po sir. Sa main natin. Sa transporter po sir. Sa PDC sir. Hanggang doon ang linya nyo? PDC, Yes, sir. electrical So load. sa inyo po yung requirements na yan? Ako sir. Hanggang doon sa Sa may step up transporter. doon sa PDC? Opo sir. Then, since medyo may kalayuan yung wiring, so meron kasi dito, meron din po siya naka-install na breaker. Breaker. Di cut out eh. Cut out pa siya. Yes sir. Safe. Para kung So ito po sir, no, kapag bubuksan na ato ko, pag naindikit na dito siya, hindi siya basta-basta nabubuksan. Ayan. So kailangan po natin i-press pa ito na mas, ayan, i-press pa ito na gusto para mabuksan po. Kasi meron siya yung for safety purposes siya. So na-determine natin ng ang pressure, okay siya. So saan natin ito i-aangat. Then, waiting tayo sa initialization ng ating controller. So, meron din siyang indication light dito, sabihin, merong supply ang ating controller. Always auto yan, di ba? Sa fire pump po is always auto po itong electric fire pump since siya is duty fire pump po. So makikita po natin ang LCD, no? Ito po yung tinatawag ng pressure transducer, pressure reading.
So kung ano yung nababasa ng pressure transducer natin, nilalabas siya dito. So dito meron siyang difference ng 1 PSI. So 122, 123. Ayan po. So dito po, kung gusto natin mag-manual, pwede po natin gawin. Ma-manual lang agad natin ito. Wala siya yung nilalagay na switch na i-manual kasi wala pong ganun si duty part pump. Diretso kung ano, basta makita po natin na lagpas naman siya sa cut out niya. Ito po yung setting niya, no? Cut in niya is 70 PSI. So yan yung nakapula. Pag pumasok po yung indicator natin dyan sa pula, aan-down na po ito. Fire pump. Then cut out niya itong 100. So ayun, upon reaching nun, titigil na po ang fire pump. After 10 minutes, titigil na po ang fire pump natin. So kailangan po munang ma-reach niya yun, yung 100 PSI bago natin siya mapindot. Kasi kung hindi niya pa na-reach yung 100 PSI, pag pinindot mo to, maaring titigil siya pero a-activate po ulit siya. So kailangan ma-maintain yung 100 PSI na sumobra siya doon o kaya andun siya sa ano yan, sa puntong yon. Ngayon, hindi natin mag-guarantee kasi kung bukas pa rin kasi ang gate pero kailangan natin patayin talaga ang system. I-hold lang natin tong stop button, then ibaba na natin siya para tuluyang mamatay yung makina. Then saka na yung makapag-respond doon at magsasarado ng mga valves na nakabukas. So, jog lang po natin para makita yung paano yung manual. So, ganito pa, no? Pindutin lang natin. So, since lagpas naman siya ng cutout natin, okay na siya. Naka-tigil na po siya. Ganun yung pagmamanual niya, dapat lagpas na muna tayo ng cut-in. Then sa automatic, kapag napindot natin yung nagbaba siya sa 70 PSI, automatic na po siya undock. So one way kung paano ma-testing is gamit itong run test button. Ito po. So bakit ganyan ang symbol niya? Ibig sabihin nun, itong pressure transducer, gagalawin yan in such sense na bigla niyang ibabagsak yung zero. Pero hindi ibig sabihin nun, magkakaroon ng leak ng tubig dito. Sa electronically gagawin niya, bababa niya bigla yung pressure. Tapos, since bumaba yung pressure, aandar po ang ating fire pump. Pang test run talaga siya. Pang testing po ito. Sample na. Sige. Yan. Yan po, pang testing po ito. So, yan po yung kung paano kadaling gamitin ang Tornatec controller ng mga fire pump. So, friendly user siya, makikita agad yung mga pressure, digital siya. Ganon din sa controller ng jack, makikita natin. So, kung gusto natin malaman kung anong naka-cut in, cut out niya, pwedeng malaman dito po. Pinutin natin, no, touchscreen po ito. Kaya meron tayong screen protector para hindi siya basta-basta masira. Pindutin natin yung setting, makikita natin yung cut in, cut out. And kung anong unit. Okay po. So 100 PSI yung cut out, 70 PSI. Nasa manual ba yung nito? Nasa manual nito? Yes, sir. Yung detalye nito about sa may settings, mga... Opo. Then, kung gusto rin natin, dito rin nakalabas din siya na 70 and 100 po. Then, ito yung current pressure na nasa-sense na ngayon. Ang maximum na pwede niyang ma-read is from 0 to 300 PSI. Yan po yung range ng ating transducer. Ngayon, si Jackie naman, gusto natin malaman kung anong nakaset sa kanya, tsaka nakaset na cut in and cut out. Itong nasa baba po, pipindutin lang natin. Kahit naka-manual siya or naka-auto, pwede natin ma-check. Pindutin lang natin to, baba, 80. Sa taas, 100. Ngayon, kung naka-manual po siya, yan. Pwede pa din natin makita. Pindutin lang natin yun. 80, tapos 100. So, ganun po ma-check kung ano yung mga nakaset sa kanya para malaman nyo rin kung baka kasi makita nyo may nagbago. So, makikita nyo agad yung pattern cut. Okay. So, yun po yung sa natin. Ngayon,
normal operation na po ang ating fire pump and jockey pump, ready for operation na siya para sa system. Pwede na nating magumpisan yung yung fire hose at sprinkler. So lagi lang tatandaan na dapat itong system natin is naka-automatic operation lagi. Para in any case, hindi na yung operator pupunta pa rito. So baka sunog na tsaka pa lang tayo mag-operate doon. Naka-automatic na, pwede ka na kagad kumuha ng hose at gamitin na doon sa sa kung saang area yung apektado ng apoy. Dito naman sa natin sa assembly natin, yung pinaka-importante sa inspection laging yung suction and discharge, dapat laging bukas siya. Kasi pag sarado po ito, yung tubig natin hindi din dadaloy. Kahit umandar yung fire pump natin at jockey pump, kung sarado po, walang papasok na tubig. Okay. Tapos, ganun din si jockey pump, yung suction and discharge niya dapat laging nakabukas. Ang mga normally closed, ito po, yung sa test return line natin, yan kung saan tayo nagpe-performance test. So, nagbubukas lang tayo dito tuwing kailangan natin mag-conduct ng testing. So, sa ngayon, naka-close siya. Meron din tayo nilagay ng mga tagging na normally closed. So, dapat din yung mga naka-close. And yung mga normally open, sila po dapat yung mga dapat normally open during operation. Okay po. Then, next po natin na ito-testingin, ito po si alarm check valve. Which is, andyan po yung drain valve. And nandito po yung ating mga trimmings niya, kasama si retarding chamber. At yung sa, po natin, alarm dome. Ngayon, tumutunog po ang alarm dome natin kapag na-sense niya na mayroong tuloy-tuloy na andar ng tubig na pumapasok sa system. So, kapag na-confirm na sobrang bilis na pumapasok ng tubig at tuloy-tuloy, si retarding chamber po is magpapasok na ng tubig at dadaloy na po ito papuntang alarm dome. Dahil doon na po mag-a-alarm yung ating system. Pag nag-alarm po ito, ibig sabihin po, meron pong malakas na tubig na tuloy-tuloy na pumapasok ng system. Pwedeng merong pumutok na sprinkler, may nakabukas na fire hose cabinet, or may nag-drain ng ITC. Okay po. So, ang po nito, ang sample po nito, sa pagpapapuno, meron tayo dito normally closed and normally open. Ito po is normally open, itong ball valve na ito. Which is, yan po yung yan po automatic na papasok ng tubig kapag meron pong tuloy-tuloy na pasok ng tubig dito sa alarm check valve natin. Itong nasa likod niya na ball valve na maliit, ito po yung test valve niya. Ibig sabihin, binubuksan lang to kung gusto nating magpatunog ng alarm check valve ng gong. So pwede rin natin pagsabayin itong ball valve na to sa isang ring. Kasi yung jockey natin medyo may kalakihan, so medyo matagal bago niya kasi malakas yung natin yung jockey. Mabilis niya ma-reach yung back out niya. So kailangan nating buksan ta para magtuloy-tuloy yung andar ng jockey. Okay, so sasampulan po natin, mag-open ako ngayon ng drain. So tignan natin yung sa jockey 80 PSI. So upon reaching below 80 PSI, kailangan umandar na si jockey. Okay, drain. Okay, mag-drain na po tayo. Then, bubuksan ka na po yung test valve. Babalik lang natin sa mga after natin mag-test na okay yung ating bell. Kasi minsan, kaya kailangan natin i-check siya kasi minsan tuloy-tuloy na pala pasok dito. Yung bell natin, naka-stack up na pala, hindi na gumagana. So, magiging, ang epekto po nun, maaaring yung taong naka-assign or naka-duty, hindi niya alam na umaandar na pala ang ating system. So, importante na na-check din si alarm ko. Ito yung chine-check siya sa alarm check valve ko. Ayan po. Pag may nagkaroon ng
Ako. Anong gagawin na ako? Ngayon, kung medyo ano na doon, malakas na yung mga tagas doon, tapos kailangan talaga natin mag-isolate, ito po ang kailangan natin isara. Ibig sabihin nun, wala nang dadaloy doon. Buong floors po yun, from ground floor hanggang third floor, pwede siya ma-drain gamit nito. Kasi ito po yung pinaka-main drain valve niya. So, pag ito yung drain natin, mula ground floor hanggang third floor, ma-drain niya po. So, tapos ito, kailangan natin siyang isara para wala na pong magsusupply din sa kanya. Ayan. Then, saka natin mai-repair, mai-ayos. After nun, saka natin siya ngayon sana buksan tapos mag-operate ng jacking. Ano lang po, no, make sure lang na ano natin, maibalik din kasi nakasupervise ang ating gate valve. Pag naayos na yun. Opo. Kasi kapag di natin naibalik, ano po yun, tumutunog pa rin hanggang ngayon yung gate, yung ano natin, F-dash. Naka-indicate doon dahil si alarm check valve, isolation valve is nakasara or nakatamper. So, ayun po. So, ito po yung isa pa. Ngayon, next, ang gagawin natin, ito na. Since operational na yung system natin, ready for, ano na po siya, service, pupunta na po tayo sa third floor, magsiset na po tayo sa sprinkler and Faros cabinet. Unahin po natin is yung sa Faros cabinet, then habang naka-burst yung Faros cabinet natin, sasabayan natin ng sprinkler bursting po. So para ma-check natin kung gaano pa lakas yung hose natin, kung hanggang gaano ka layo ang inaabot ng Faros natin. Ano, dito ako. Doon natin sa ano. Breaker yan, ilaw nito. Pakapalitan ko. Sige, papulong ka tayo sa atin.